Napakalakas ang buhos ang ulan ng gabing iyon, tila nakikisimpatiya ang kalangitan sa nakdurugo kong puso. Ang malalaking patak ng ulan ay humahampas sa bubong ng malapalasyong bahay na ito, ngunit sa loop, hindi alintanang ng ngataw ang bagyong nananalasa sa labas. Punong-punong tawanan at masayang musika ang malawak na bulwagan. Gabi ngang pagdiriwang para sa kaarawan ng aking asawang si Roberto. Ako si Ligaya. Magapon akong nakatayo, abala sa pag-asikaso ng mabisita, paghahanda ng mapakain, at pagtitiyak na walang kulang sa handaan ng pinakamamahal kong asawa. Namamanhit na ang aking mabinti at paa sa labis na pagod, ngunit pilit kong pinapasigla ang aking mukha. Nakasuot lamang ako ang isang simpleng lumang bestida, ang pinakamaayos kong damit, dahil matagal na akong pinakakaitan ni Roberto ang perang pambili ang aking masariling pangangailangan. Mula sa isang sulok, hawak ang isang bandehado nga inumin, pinakmasdan ko siya. Nakipagtawanan si Roberto sa kanyang makasosyo sa negosyo. Napakakisik niya, napakagarangan niyang suot. Ngunit sa tuwing magtatakpo ang aming mapaningin, mabilis siyang umiwas. Ni minsan ngayong gabi ay hindi niya ako ipinakilala bilang kanyang asawa. Pakiramdam ko ay isa lamang akong hamak na utusan na binabayaran upang magsilbi sa sarili kong bahay. Tiniis ko ang hapdi sa aking dibdib. Inisip ko na lamang na baka abala lang talaga siya. Nagpatuloy ako sa pagngiti sa mapanauhin kahit pa ang ilan sa kanila ay tinitingnan ako mula ulo hanggang paa dahil sa aking simpleng kaanyuan. Ngunit biglang tumigil ang musika at napalingon ang lahat sa gawi ang malaking pintuan. Pumasok ang isang babaeng balot ng alahas, suot ang isang napakamahal at kumikinang na pulang damit na hapit sa kanyang katawan, si Lorna. Ang babaeng matagal ko nang naririnig na lihim na kinakasama ng aking asawa. Lalong gumuho ang aking mundo nang makita ko ang reaksyon ni Roberto. Mabilis pa sa alas 4 niyang iniwan ang kanyang makausap at patakbong sinalubong si Lorna. Kakaiba ang ningning sa mga mata ang asawa ko, ningning na matagal ko, nang hindi nakikita tuwing nakatingin siya sa akin. Walang kaabok-abok na yumakap si Lorna kay Roberto, at ginantihan naman ito ang asawa ko ng buong higpit sa harap ng napakaraming tao. Parang pinipiga ang puso ko. Mahigpit ang hawak ko sa bandehado upang pigilan ang panginginig ng aking makamay. Bago pa ako makahakbang, lumabas mula sa karamihan ang aking biyanang si Aling Fina, kung sa akin ay palagi siyang nakasimangot at puro panlalait ang lumalabas sa kanyang bibig. Kay Lorna ay abot nga ang kanyang ngiti. Niyakap niya ang babaeng iyon, hinalikan sa makabilang pisngi, at ipinakmalaki sa mapinapahalagahang panauhin na parang ito ang tunay niyang manugang. Hindi ko na kaya. Nanginginig ang aking matuhot ngunit pinilit kong maglakat palapit sa kanila. Ibinaba ko ang bandehado sa isang mesa. Lumika ito ngang malakas na kalampak na umagaw sa atensyon ng ilan. Lumapit ako kay Roberto at Lorna. Tinanong ko ang asawa ko kung anong ibig sabihin nito. Bakit narito ang babaeng ito sa pamamahay ko at umaaktong parang siya ang reyna? Matalim ang naging tingin sa akin ni Roberto. Nawala ang ngiti sa kanyang malabi at bumulong siya ng madiin na huwag akong gumawa ng eskandalo sa kanyang kaarawan. Tumawa lang ng mahina si Lorna, isang tawang puno ng pangungutya. Sinabi nitong gusto lamang niyang makibahagi sa kaligayahan ng mahal niyang si Roberto. Bakit daw ba napakahigpit ko? Pumutok ang galit ko. Itinuro ko ang pinto at sa malakas na boses, pinalayas ko si Lorna mula sa aking pamamahay. Natahimik ang buong bulwagan. Tumigil ang lahat sa pahinga. Doon na sumabog si Aling Fina. Dinuro-duro niya ako sa harap ng lahat. Sinabihang wala akong kwentang asawa, walang pinag-aralan. At mas nararapat daw si Lorna sa pamilya nila dahil mayaman at may sinabi sa buhay. Tiningnan ko si Roberto. Umaasang ipagtatanggol niya ang taong sumalo sa kanya noong nga panahong wala pa siyang makain. Noong panahong naghihirap pa. Kami sa isang maliit na inupahang kwarto sa Maynila at ipinagbili ko ang mahuling alahas ng aking ina para lang may pangpuhunan siya. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Hinawakan ng mahigpit ni Roberto ang braso ko. Napadaing ako sa sakit ng kanyang kurot. Kinalatkat niya ako papalayo sa mabisita, papunta sa malaking pintuan sa harapan. Nagmakaawa ako. Lumuha at sinabing asawa niya ako, ngunit nagbingi-bingihan siya. Pagsapit namin sa pinto, binuksan niya ito ng marahas. Hinampas kami ng malamig na hangin at ulan. Itinulak niya ako ng buong lakas palabas. Bumagsak ako sa sementadong sahig ng aming balkonahe na puno ng tubig ulan. Napakalamig ng hangin. Sinigawan niya ako sa gitna ng kulok at kidlat. Sinabing kung hindi ko matatanggap si Lorna, wala na akong puwang sa bahay na iyon. Mas pipilin pa niya ang babaeng iyon kaysa sa sarili niyang asawa. Pagkatapos ay padabok niyang isinara ang mabigat na pintuan na gawa sa matigas na kahoy.
Narinig ko ang pagpihit ng susi mula sa loop, tila isa itong hatong ng kamatayan para sa akin. Wala na. Itinapon na niya ako na parang basahan. Basang-basa na ang aking damit. Nanginginig ang buo kong katawan sa lamig at matinding sakit ng kalooban. Gumapang ako palapit sa malaking bintana. Mula sa labas, pinanut ko silang makakasama, nagtatawanan, hinihiwa ang espesyal na tinapay para sa kaarawan. Masaya silang lahat habang ako ay naghihingalo sa lamig dito sa labas. Tila limot na niya ang aking mga sakripisyo, binulak na siyang salapi at kapangyarihan. Lumipas ang 1 oras. Wala na akong maramdaman sa aking mga binti. Nanlalabo na ang paningin ko at pakiramdam ko ay bibigay na ang aking katawan. Bumaksak ako sa malamin na semento, hinihintay na lamang ang aking katapusan. Unti-unti na akong nawawalan ng malay nang biglang may isang nakakapasong liwanag na tumama sa aking mukha. Isang mahaba at napakagarang itim na sasakyan, sasakyang madalas ko lang makita sa mapinakamayamang tao sa bansa, ang pumasok sa malaking tarangkahan at huminto sa aking harapan. Bumukas ang pinto nito. Isang pares-ang paa na suot ang mamahaling sapatos ang humakbang sa basang semento. Sino ang taong ito na dumating sa kalagitnaan ng unos, at bakit nakatitig siya sa akin ng ganyan? Pilit kong idinilat ang aking mga mata kahit nalalabo ang aking paningin dahil sa pinahalong luha at ulan. Mula sa nakakapasong liwanag ng sasakyan, aninak ko ang isang matandang babae na dahan-dahang naglalakad palapit sa akin. May hawak siyang tungkot na kumikinang ang hawakan, at pinapayungan siyang ang isang lalaking nakasuot ng mayos at formal na damit. Nang tumapat ang liwanag sa kanyang mukha, halos tumigil ang pagtibok ng aking puso. Si Lola Magda, ang aking lola mula sa probinsya. Ang buong akala ko ay nabubuhay lamang siya sa pagtatanim ng gulay at simpleng pamumuhay sa bukid. Bakit siya nakasakay sa ganoong klaseng sasakyan? Hindi alintana ni Lola Magda ang putik at bahasa semento. Lumuhod siya sa aking harapan. Naramdaman ko ang kanyang mainit na ngapalat na dumampi sa aking pisning kasing lamig ng yelo. May takot at matinding galit sa kanyang mamata nang makita ang kalagayan ko. Tinawag niya ang aking pangalan, nanginginig ang kanyang boses na nagpipigil ng iyak. Wala akong may tugon. Masyadong matigas ang aking malabi para magsalita. Mabilis na hinubat ni Lola Magda ang kanyang makapal na balabal at ibinalot ito sa aking nanginginig na katawan. Ang init na nakmula ron ay tila nakbalik ng kaunting lakas sa aking isip. Mula sa isa pang sasakyan sa likuran, bumaba ang ilang mga lalaking matitikas ang pangangatawan. Lalapit sana sila upang tumulong ngunit itinaas ni Lola Magda ang kanyang kamay. Senyalas na huminto muna sila. Dahan-dahang lumingon si Lola Magda sa direksyon nega malaking bintana. Mula sa aming pwesto, kitang-kita niya ang mga eksenang dumurok sa puso ko kanina. Si Roberto na tuwang-tuwa. Sinusubuan ng matamis na tinapay si Lorna. Si Aling Fina na pumapalakpak sa tuwa sa tabi nila. Nakita ko kung paano nagbago ang anyo ng aking lola. Ang kanyang mamatang puno ng awa kanina para sa akin ay napalitan ng isang nakakatakot na titi. Isang titi ngang isang makapangyarihang tao na handang maningil ng utang. Tumayo si Lola Magda ng tuwit na tuwit, bitbit ang kanyang tungkot, tila ba naglaho ang kanyang katandaan at napalitan ng isang nakakikilabot na awtoridad. Itinuro niya ang nagliliwanag na bahay gamit ang dulo ng kanyang tungkot. Lumingon siya sa lalaking nagpapayong sa kanya. At sa isang tinik na hindi gaano kalakas ngunit sapat para mangingibabaw sa ingayng bagyo, binitiwan niya ang isang salita, wasakin. Isang utos na walang bahit ng pag-alinlangan. Sabay-sabay na tumango ang mga matitikas na lalaking nakasuot ng itim. Walang anumang emosyon sa kanilang mga mukha. Parang mga makina na nakaprograma lamang para sumunod sa kanilang pinuno. Ibinalik ni Lola Magda ang tingin sa akin. Ang kanyang mamata ay nangangakong proteksyon na hindi ko kailanman natikman mula sa sarili kong asawa. Itinayo ako ente super ni Lola Magda ng buong pag-ingat, parang isang maseselang bagay na napakahalaga. Inalalayan niya ako palapit sa pintuan, silong sa malaking payong na nagtataboy sa malupit na ulan. Sa aming unahan, nakarating na ang 2 tauhan sa tapat ng malaking pintuang kahoy. Walang katok, walang pasabi. Isang napakalakas na sipa ang pinakawalan ng isa sa kanila. Isang nakakabinging kalampak ang umaling-aungaw. Mas malakas pa sa kulok ng kalangitan. Ang pinto na kanina ay mahigpit na isinara ni Roberto upang itaboy ako ay bumukas ng maluwag. Sira ang mabisagra nito dahil sa pinahalong lakas at galit. Pumasok ang malamig na hangin ng bagyo sa loop ng mainit na bulwagan. Namatay ang masayang musika. Napatigil ang lahat ng bisita. Hawak pa rin ang kani-kanilang nainumin. Putla ang mamuha sa gulat at takot. Ano kaya ang gagawin ni Roberto kapag nakaharap niya ang matandang babaeng palagi niyang hinahamak at tinatawag na patay gutom?
Pumasok ang mga naglalakihang lalaking nakaitim na tila mga aninong bumalot sa liwanag ng bulwagan. Nakagulo ang mga panauhin. Ang mga matataas na taong kanina lamang ay nagtatawanan at humihiwa nga mahaling karne ay ngayon ay nagunahang umatras. Hawak pa rin ang kanilang mga kopitangang alak. Putla ang mga labi sa labis na takot. Si Roberto, na ang mukha ay tila sasabog na sa labis na pamumula dahil sa galit at kaba, ay matapang na humarap sa mga tauhan ni Lola Magda. Sumigaw si Roberto. Buong lakas na tinatanong kung sino ang malapastangang ito at kung anong karapatan nilang sirain ang pinto ang kanyang pamamahay. Pinagbantaan niya ang mga lalaki na tatawag siya ng mga pulis at ipakukulong sila sa maling akala na ang mga ito ay mga tulisan o bayarang sindikato na naghahanap ng gulo. Ngunit hindi man lang kumurap o lumingon ang malalaking nakaitim sa kanya. Patuloy sila sa kanilang walang emosyong paglakat, mabilis na kumilos sa iba't ibang sulok ng silid upang gumawa ng isang hanay na nahihiwalay sa mga panauhin at sa gawing ng pintuan. Sinubukan ni Roberto na itulak ng buong lakas ang isa sa mga tauhan, ngunit parang bumangga lamang siya sa isang pader na yari sa semento. Tinabik lamang ng lalaki ang kamay ni Roberto ng walang kahirap-hirap, dahilan upang mapaatras ang aking asawa, nawalan ng balanse, at muntik nang sumupsop sa isang mesa. Kasunod nito ay ang mabagal at mabigat na pagpasok ni Lola Magda. Ang bawat paglapat ng kanyang gintong tungkot sa makintab na sahig na marmol ay lumilihang ang tunog na umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan na tila binuhusan ng malamig na tubig. Tuk, 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 tuk. Mabagal ang kanyang pagakbang ngunit nag-umapaw sa nakatatakot na wika ng kapangyarihan. Sa kanyang likuran, naglalakat ako ng dahan-dahan, mahigpit na inaalalayan ng kanyang super. Napakalaking pakakaiba nga hitsura ko sa kinang makdiriwang na ito. Ang kasuotan ko ay basang-basa at dumidikit sa aking balat. Magulo ang aking buhok. Namumutla ang aking muha at nanginginig ang aking mga labi dahil sa lamig na tumagos hanggang sa aking mga buto. Ang mapatak ng maruming tubig ulan mula sa aking damit ay nagiwan ng bakas sa mamahaling sahig sa bawat hakbang na aming ginagawa. Nang makita kung sino ang dumating, nagbago ang mukha ni Roberto mula sa matinding galit patungo sa pagkabigla, at kalaunan ay napalitan ng tahang pandidiri. Namuhaan niya ang matandang babae, ganon din ang naging reaksyon ni Aling Fina. Namaywang ang aking biyenan at nagpakawalang ng isang mapanguyam na tawa. Isang tawa na pilit, upang itago ang kanyang panginginig kanina. Sumigaw si Aling Fina sa boses na nakakabinging pakinggan. Sinabi niyang akala niya kung sinong matataas na opisyal ang dumating para manggulo, iyon pala ay ang lola ko lang na galing sa bundok. Walang pakundangang nilait ni Aling Fina si Lola Magda, tinawag itong patay gutom at walang pinag-aralan. Sa harap ng maraming tao, tinanong niya kung lumuwas ba ang matanda mula sa probinsya para lamang manghingi ng limos o manguhangang gatirang pagkain sa kanilang handaan dahil wala na itong makain sa bukit. Nakinig din si Lorna at mahinang tumawa sa likuran ni Roberto, muling nagmamalaki, inakalang sila pa rin ang mas nakatataas. Wala silang kamalay-malay sa katotohanan. Bulak sila sa matinding panganib na nakatayo mismo sa kanilang harapan. Tumigil si Lola Magda sa gitna ang bulwagan. Sa ilalim ang pinakamalaking ilaw na yari sa kristal na nagbibigay ang liwanag sa kanyang matapang na muha. Hindi niya sinagot ang mga panlalait ni Aling Fina. Nanatiling tahimik at walang reaksyon ang kanyang muha, ngunit ang kanyang mamata ay tila nagliliyap na apoy habang tinititigan sina Roberto, Lorna, at Aling Fina ng palipat-lipat, isang titik na kayang magpatigas sa dugo ang sinumang makasalo nito. Itinaas ng bahagya ni Lola Magda ang kanyang tungkot at malakas itong inihampas sa sahig. Ang dagundong na iyon ay mabilis na nagpatahimik sa mga kakan-isultong tawa ni na Aling Fina at Lorna. Tumingin ng diretso si Lola Magda kay Roberto at nagsalita, sa isang tining na napakakalmado ngunit tumatagos sa laman. Sinabi niyang pumarito siya hindi para manghingi ng kahit na ano, kundi para bawiin ang lahat ng mabagay na hindi kailanman dapat tinatamasang ng isang traidor. Napakunot ang noo ni Roberto, tila hindi naunawaan ang malalim na nais iparating ng aking lola. Sarado pa rin ang kanyang isip sa katotohanan. Pakiramdam niya ay siya pa rin ang hari at nagmamayari sa bahay na ito. Sa halip na matakot, mayabang niya kaming pinalayas ng sabay-sabay. Itinuro niya ang nakabukas na pinto at sumigaw na ilabas ko ang baliw kong lola bago pa niya tuluyang ipakalatkat kami sa mabantay ng kanilang komunidad at ipakulong ng tuluyan. Sinabi pa niyang nandidiri siyang makitang nadudumihan ang kanyang malinis na sahig dahil sa putik at tubig ulan na tumutulo mula sa aming mga katawan. Nang marinig ang kabastusang ito, akmang susugurin ng isa sa mga matitikas na tauhan si Roberto upang turuan ng leksyon, ngunit mabilis na itinaas ni Lola Magda ang kanyang kaliwang kamay, hudyat na huminto ang lalaki.
Gusto ang aking lola na tapusin ang bagay na ito sa sarili niyang pamamaraan. Walang sinuman ang maaring kumilos ng walang pahintulot niya. Nilingon ako ni Lola Magda. Binitawan niya sandali ang pagkakapigil sa kanyang tungkot upang ayusin ang aking basang buhok. Napakalambing ang kanyang pahawak, nagbibigay ngang kakaibang init sa aking nanlalamig na balat, malayong malayo sa nakakamatay na titik na ipinukol niya kay Roberto kanina. Bumulong siya sa akin na maging panatak lamang ako at panorin kung paano gumagalaw ang tadhana upang parusahan ang ngataong walang awang lumapastangan sa akin ngayong gabi. Pagkatapos nun, binalikan niya ng tingin si Roberto at binigyan ng isang matalim na senyales ang pinuno ng ngatauhan. Iyon na ang hudyat upang simulan ang unang hakbang ng kanyang utos na wasakin ang lahat ng nakikita nila. Walang ano-ano, sabay-sabay na kumilos ang mga tauhan. Hindi nila sinaktan ang mga panauhin na nakatayo, kundi ang mga simbolo ng kayabangan sa handaang iyon. Lumapit ang isang lalaki sa gitnang mesa kung saan nakapatong ang mataas at magarbong tinapay para sa kaarawan na kinakatawan ang yaman ni Roberto. Sa isang mabilis at malakas na pahawing kanyang braso, itinulak niya iyon hanggang sa bumaksak sa matigas na sahig. Isang malakas na lagapak ang narinig. Nasira ang magandang pagkakagawa nito, kumalat ang matamis na palaman at pira-pirasong tinapay na naghalo sa maruming sahig. Napatili si Lorna sa gulat at takot, habang nanlaki naman ang mamata ni Roberto na tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Bago pa sila makapagsalita at magalit, hinilang ng isa pang tauhan ang mahabang sapin ng mesa kung nasaan ang nga nakahain na masasarap na pagkain. Nagbaksakan ang mamahaling pinggan, mga basong babasagin na yari pa sa kristal, at ang mga naglalakihang lalagyan ng mainit na putahe. Ang ingay nga nababasak na gamit at ang pagkalat ng manapakain sa bawat sulok ng silid ay lumihangang isang nakakikilabot na takpo. Naksigawan ang mga panahuhing babae at nagtakbuhan palayo, nagtutulakan upang hindi tamaan ng malumilipat na bubog at tumatalsik na salsa. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang lugar na kanina ay sumasalamin sa karangyaan at kayabangan ni Roberto ay naging parang dinaanan ng malakas na buhawi. Ang mga mamahaling bulaklak at palamuti ay pinagtatapakan at sinira ng walang pangingimi. Walang magawa si Roberto kundi ang sumigaw sa sobrang galit habang pilit siyang pinipigilan at inihaharang ng dalawang malalaking lalaki upang hindi siya makalapit. Si Aling Fina naman ay napahagulgol na parang bata nang makita ang pagkasira ng mapalamuting labis niyang ipinakmamalaki sa kanyang mamatataas na kaibigan kanina. Ngunit kalmado lang na pinapanut ni Lola Magda ang pamiminsala. Nakatayo siya ng tuwid, walang kahit anong bakas ng awa sa kanyang muha. Alam kong simula pa lamang ito ng kanyang matinding pahihiganti. May kinuha siyang isang manipis na telepono mula sa bulsang kanyang makapal na damit at mabilis na nagpindot doon. Maya-maya pa, nagpatay sindi ang mamagagarang ilaw sa buong kabahayan hanggang sa tuluyan itong mamatay at nawalan ng kuryente. Binalot ang buong bahay ng madilim na anino, at sa gitna ng mahiyawan, kalampak ng manababasak na gamit, at ungol ng kulok sa labas, isang katanungan ang namuo sa isip ko. Ano pa ang kayang gawin ng lola kung akala ko ay isang hamak na magsasaka lamang sa oras na ipakita niya ang madokumentong magpapatunay kung sino talaga ang nakmamay-ari ng lahat ng kayamanang ito. Sa paglamon ng dilim sa buong kabahayan, tanging ang mapatay sinding ilaw na ginagamit tuwing may sakuna at ang paminsan-minsang kitlat mula sa labas ang nagbibigay ng liwanag. Ang magkapanauhin ay tuluyan ng nilamon ng takot. Wala nang pakialam ang mga mayayamang negosyante at mga asawa nilang nakabihis ng magara sa kanilang makindik at pag-ugali. Nakanya-kanya sila ng takbo patungo sa pintuan. Natatapakan ang nabasak na pinggan at nakalat na pagkain sa sahig. Walang nagpaalam kay Roberto. Walang bumating maligayang kaarawan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na yabak ng nasapatos at ang mga bulungan ng matinding pangamba. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang bulwagan na kanina ay siksikan sa daming ng tao ay naiwang walang laman. Tanging kami na lamang, kasama si Lola Magda, ang kanyang matauhan, at sina Roberto, Lorna, at Aling Fina na nakatayong nanginginig sa gitna ng nasirang handaan. Tiningnan ni Roberto ang walang lamang silit. Ang pagdiriwang na pinahandaan niya ang ilang buwan upang ipakmalaki ang kanyang narating ay naging abo sa isang iglap. Wasak na ang kanyang pangalan sa lipunan. Lumingon siya kay Lola Magda. Ang kanyang nga mata ay nag-aapoy sa matinding put. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang makamao. Litaw ang maugat sa kanyang lik. Naglakat siya papalapit sa aking lola. Hindi alintana ang mga bubok na tumatarak sa ilalim ng kanyang sapatos. Tinuro niya ang muhangang matanda. Sumigaw si Roberto na idedemanda niya ang aking lola dahil sa paninira ang ari-arian at sa pilitang pagpasok sa kanyang pamamahay. Isinumpa niyang ipabubulok niya ang matanda sa loob ng malamig na rehas hanggang sa mamatay ito. Ngunit sa halip na matakot,
Isang tipit at mapang-uyam na ngiti lamang ang sumilay sa malabi ni Lola Magda. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa pinakamalaki at pinakamahal na upuang yari sa balat sa gitna ng sala, ang paboritong upuan ni Roberto kung saan siya madalas mag-utos sa akin. Naupo roon si Lola Magda ng may buong karangyaan, pinakrus ang kanyang gabinti at inilapak ang kanyang gintong tungkot sa gilid. Ang kanyang galaw ay nagpapatunay kung sino ang tunay na nagahari sa silid na iyon. Habang nangyayari ito, isang babaeng manggagamot na kasama pala sa pangkat ng aking lola ang mabilis na lumapit sa akin. Pinaupo niya ako sa isang maayos na silya, binalot ang aking katawan ng isang napakakapal at tuyong kumot, at sinuri ang aking kalagayan. Binigyan niya ako ng mainit na saa mula sa isang lalagyang nagpapanatili ng init. Ang simpleng pag-alagang ito ay nagparamdam sa akin na isa muli akong tao, pagkatapos akong ituring na parang isang asong galaeng mismong asawa ko. Ibinalik ko ang aking paningin kina Roberto. Mula sa isang makapal na lalagyan ng madokumento na dala ng tauhan ni Lola Magda, may inilabas ang aking lola na isang asul na sobre. Inihagis niya ito sa ibabaw ng mesa sa mismong harapan ni Roberto. Ang tunog ng pagbagsak ang nga papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Inutusan niya si Roberto na basahin ang nilalaman nito bago pa man ito magsalita ang mawalang kwentang banta tungkol sa pagpapakulong. Nag-alinlangan si Roberto. Tiningnan niya ang sobre. Pagkatapos ay nilingon sina Aling Fina at Lorna na bakas ang kaba sa mamuha. Nangingini ang nga kamay na kinuha ni Roberto ang nga dokumento at sinimulang basahin ang nga pahina. Noong una ay nakakunot lamang ang kanyang ngunit unti-unti, ang kulay ng kanyang muha ay naglaho at naging kasing puti ng papel na kanyang hawak. Nanlaki ang kanyang nga mata na tila nakakita ng multo. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang Ang pangingining ng kanyang mga kamay ay naging napakalakas kaya lumikha ng ingay ang mga hawak niyang papel. Dahil sa matinding pag-usisa, sumilip si Lorna sa mga dokumento. Napasinghap siya, mabilis na tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay habang nanlalaki rin ang mga mata. Hindi na nakapahintay si Aling Fina. Inagaw niya ang nga papel mula sa kamay ng kanyang anak at binasa ito ng kanyang sariling nga mata. Sa mismong sandaling iyon, biglang nanlambot ang mga tuhod ni Aling Fina at pabagsak siyang napaupo sa sahig. Tila hinugot ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Ang nga dokumentong iyon ay ang orihinal na katibayan ng pagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng malaking bahay na ito, pati na ang makasulatan ng malalaking utang ng kumpanyang pinamamahalaan ni Roberto. Nakasulat doon ng malinaw na ang tunay na may-aring bahay ay hindi si Roberto, kundi isang higanteng korporasyon na pag-ari lamang ng isang tao. Walang iba kundi ang babaeng nasa harapan nila, ang babaeng tinawag nilang patay gutom at taga-bundok, si Lola Magda. Lumabas ang katotohanan. Hanggang ngayon ay nakapangalan pa rin sa kumpanya ni Lola Magda ang lahat ng tinatamasa ni Roberto. Siya ang lihim na nagbigay ng puhunan upang umasenso ang asawa ko, sa pag-asang bibigyan ako nito ng magandang buhay. Ngunit dahil sa kawalang hiyaan ni Roberto at sa paglabak nito sa makasunduan ng negosyo na nakasaad sa kontrata, may karapatan si Lola Magda na bawiin ang lahat ng ari-arian sa mismong oras na iyon. Nabitawan ni Roberto ang mga papel. Paulit-ulit siyang umiling, bumubulong na hindi ito maari, na baka isa lamang itong panloloko. Paanong ang isang matandang palaging nagpapadalaeng gulay at bigas mula sa probinsya ay ang mismong nagmamay-arieng napakalaking kumpanya na kumokontrol sa kanyang buhay? Nadurok ng pinong-pino ang kanyang pagmamayabang. Namulat siya sa katotohanang kinalaban niya ang taong may hawak ang kanyang kinabukasan. Tumayo si Lola Magda mula sa kanyang pagkakaupo at naglakad palapit kay Roberto. Kinuha niyang muli ang kanyang tungkot at tinitigan ang 3 taong sumira sa aking pagkatao. Kung bawian sila ang lahat ng yaman at karapatan ngayong gabi, paano nila haharapin ang napakalupit na parusang igagawat ni Lola Magda sa mga susunod na minuto? Nagsalita si Lola Magda at ang kanyang tinik ay malamig pa sa hanging pumapasok mula sa sirang pinto. Ipinaliwanag niya na sa loob ng mahabang panahon, siya ang lihim na namuhunan at nagpasok ng malaking salapi sa kumpanyang pinapasukan ni Roberto sa pamamagitan ng kanyang mapinagkakatiwalaang tauhan. Ginawa niya iyon para sa akin, para sa nakisa niyang apo. Nais niyang umasenso ang aking asawa upang mabigyan ako nito ng maginhawa at masayang buhay. Ibinigay niya ang lahat ng patago dahil ayaw niyang saktan ang pagkalalaki at dangal ni Roberto. Ngunit ano ang naging iganti ng lalaking ito? Ginamit niya ang tagumpay na galing sa pawis ng aking lola upang mangaliwa, upang hamakin ang kanyang asawa sa harap ng maraming tao, at upang palayasin ako sa gitna ng malakas na bagyo na parang isang asong may galis. May diin ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lola Magda. Sinabi niyang kaya niyang magbigay ng napakalaking yaman sa isang iglap, at mas kaya rin niya itong bawiin ng mas mabilis pa sa pagkurap ng mata.
Bumaksak ang balikat ni Roberto. Nabitawan niya ang mga dokumento. Napaluhot siya sa sahig na puno ng bubok at nakalat na pagkain. Tuluyan nang gumuho ang kanyang mundo. Wala na ang kanyang kayabangan. Naisip niya marahil na gumising siyang isang natutulog na halimaw. Siya mismo ang nahukay ang sarili niyang libingan nang kinalaban niya ang taong nakokontrol ng kanyang buhay at kabuhayan. Umiling-iling siya at panay ang bulong na baka panaginip lamang ang lahat ng ito. Si Aling Vina na kanina ay ubod ni Utapang at taas kung manlight ay biglang gumapang papalapit sa mga paa ni Lola Magda. Ang mukha nitong punong kolorete ay sira-sira na dahil sa pag-agos ni luhang labis na takot. Sinubukan niyang hawakan ang sapatos ng aking lola ngunit mabilis siyang hinawing ang isang malaking bantay na nakaitim. Nagmakaawa ang matanda, paos ang tinik na sinabing isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Pilit niyang binabawi ang kanyang mamasasakit na sinabi kanina. Pinupuri si Lola Magda bilang isang mabait at mapagbigay na babae. Nakakadiri siyang panoorin. Ang babaeng walang ginawa kundi ipamuha sa akin na ako ay isang walang kwentang manugang ay ngayon ay nakmumuhang basahan na nakmamakawa dahil alam niyang may hawak na kapangyarihan ang lola ko. Si Lorna naman na nakitang baliktad na ang sitwasyon at pabagsak na ang lalaking inaasahan niya ay dahan-dahang umatras patungo sa likurang pinto. Hawak niyang mahigpit ang kanyang maliit na bag. Wala siyang balak na madamay sa pagkaluging ito. Ngunit matalas ang mga mata ni Lola Magda. Sinigawan niya si Lorna na huminto. Walang sinuman ang maaring lumabas ang silit na iyon nang hindi niya pinapayagan. Natigilan si Lorna. Maputlang-maputla ang mukha at nanginginig ang mga binti. Tiningnan sila ni Lola Magda nang may matinding pandidiri. Wala siyang pakialam sa mahuwat nilang pahingi ng tawad. Ang tanging kailangan niya ay katarungan para sa pananakit nila sa akin. Lumapit ang aking lola kay Roberto at nagbaba ang isang napakabigat na hatol. Simula sa gabing iyon, kumpiskado ang bahay, ang lahat ng gamit, ang mga sasakyan sa labas, at ang lahat ng karangyaan na nasa loob ng pamamahay na ito ay pag-ari ng kanyang korporasyon. Binigyan niya ang 10 minuto. 10 minuto upang lumayas palabas ng tarangkahan ng walang anumang dala kundi ang mga damit na nakadikit sa kanilang nakatawan. Bawal silang magdalaeng alahas, bawal magdalaeng pera, bawal magdalaeng sasakyan. Nagtangkang umangal si Roberto, sinabing hindi ito makatarungan dahil siya ang nagpakahirap na itayo ang bahay na iyon. Ngunit pinutol siya ni Lola Magda na sumagot ng matigas na pera ngang lola ko ang ginamit niya. Tumingin si Lola Magda sa kanyang gintong relo. Kapag natapos ang 10 minuto at nasa lupa sila ng bakuran, ang ngabantay na mismo ang makakalatkat sa kanila palabas. Isang pakalatkat na mas masahol pa sa ginawa nila sa akin kanina. Nilingon ako ni Roberto. Nagmamakaawa ang kanyang nga mata. Tinawag niya ang pangalan ko, sinabing mag-asawa kami. Umaasang ang asawang palagi niyang sinasaktan at pinagtitiisan siya ay ipagtatanggol siya ngayon. Ngunit blanko lamang ang aking pagtitik sa kanya. Namatay na ang puso ko para sa lalaking ito nang isara niya ang pinto sa muka ko habang bumabagyo. Paano haharapin ng mag-ina kasama ang paborito nilang babae ang lupit ng kapalaran at ang panlalamig ng gabi ngayong wala na silang kahit anong pwedeng matawag na kanila? Napakabilis lumipas ang 10 minutong palugit na ibinigay ni Lola Magda. Ang masandaling iyon ay tila buhangin na mabilis na kumawala sa mga palat ni Roberto. Ang malawak na bulwagan na kanina ay saksi sa magarbong pagdiriwang ay naging entablado ng matinding kalituhan at pagkataranta. Si Roberto, na kanina lamang ay nag-aumapaw ang pagmamalaki at kayabangan, ay ngayon ay tumatakbong parang nawawala sa sarili patungo sa kanilang malaking kwarto. Nais niyang isalba ang anumang mamahaling gamit na maari niyang madala tulad ng mamahaling relo, prasa kanyang taguan, o maalahas. Ngunit bago pa man siya makapasok sa pintong kwarto, 2 malalaking tauhan na nakaitim ang humarang sa kanyang dadaanan. Nakahalukip-kip ang ma ito, nanlilisik ang mamata, at hindi nagpapakita ng anumang puwang para sa awa. Sinubukan ni Roberto na makiusap, nakmamakawa na pumasok kahit sandali lamang upang kunin ang kanyang pitaka at ang kanyang telepono. Katwiran niya, hindi siya mabubuhay ng walang pagkakakilanlan at pera sa labas. Ngunit malamig na sumagot ang isa sa mga tauhan. Sinabing napakalinaw ng utos ng lola ko. Ang lahat ng gamit sa loob ng bahay na ito, pati na ang pitaka at teleponong binili gamit ang perang kumpanya, ay kumpiskado na. Napasabunot si Roberto sa kanyang sariling buhok dahil sa matinding pagkabigo. Lumingon siya sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang susingang kanyang napakagarang sasakyan. Inisip niyang kung hindi man siya makakuhang pera, kahit ang sasakyan man lang ay may takas niya upang may magamit silang masasakyan paalis. Ngunit bago pa dumampi ang kanyang madaliri sa susi, isang mabilis na kamay ng tauhan ang dumampot nito at isinilit sa sariling bulsa. Ipinaalala kay Roberto na ang sasakyan ay nakapangalan sa kumpanya.
Kaya wala siyang karapatang ilabas iyon sa bakuran. Habang nangyayari iyon, isang mas nakakapanindih balahibong eksena ang ginagawa ni Aling Fina. Ang matandang babay na palaging nakmamalaki sa kanyang makaibigan at nagpapanatiling ang malinis na imahe ay ngayon ay gumagapang papalapit sa aking mapaa. Umiyak siya ng malakas, lumuluhot, at pilit na inaabot ang aking nga kamay. Basang-basa ang kanyang muhangang luha at sira na ang kanyang nga pampaganda. Paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang pamilya. Ipinapaalala niya sa akin ang mga nakaraan naming magkakasama, kahit na ang totoo ay puro pang-alipusta lamang ang ginawa niya sa akin nun. Sinabi niyang ako raw ang kanyang pinakapaboritong manugang, ang pinakamabait at pinakamaunawain. Nagmakaawa siyang kausapin ko si Lola Magda na pigilan ang pagpapalaya sa kanila dahil matanda na siya at sakitin at hindi niya kakayaning matulog sa kalsada. Pinagmasdan ko ang aking biyenan ng walang anumang emosyon. Ang puso kong dating madaling maawa ay tila naging isang matigas na bato. Malinaw pa sa isip ko kung paano niya ako ipagtabuyan kanina, kung paano siya tuwang-tuwa habang kinukutya ako sa harap ng napakaraming tao at pinapanigan ang kabit ng kanyang anak. Dahan-dahan kong inilayo ang aking mga paa upang hindi niya mahawakan. Sa isang mahinahon ngunit matalim na pananalita, pinaalalahanan ko siya na wala pang isang oras ang nakalilipas noong pinagtabuyan niya ako palabas habang may malakas na bagyo. Sinabi ko sa kanya na ang tunay na pamilya ay hindi hahayaang mamatay sa lamig ang kanyang kadugo para lamang paboran ang isang estranghero na mayaman. Natahimik si Aling Fina, hindi makasagot sa katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Sa kabilang dako, nagmamarunong naman si Lorna. Lihim siyang gumagapang patungo sa pinto sa likuran, umaasang makatatakas ng hindi napapansin. Mahigpit ang yakap niya sa kanyang maliit na bag kung saan itinago niya ang ilang ginto at alahas na palihim niyang kinuha mula sa kwarto ni Roberto kanina habang nagkakagulo. Ngunit hindi nakalusot sa matalas na paningin ni Lola Magda ang kanyang ginagawa. Isang senyas lamang ng mata ng aking lola at mabilis na naharang ng isang tauhan si Lorna bago pa man ito makalabas. Sa pilitang kinuha ng tauhan ang bag ni Lorna, nagsisigaw ang babae, pilit na inaagaw ang bag, sinabing personal niya iyong gamit at walang karapatan ang sinuman na pakialaman iyon, ngunit binaliktad ng tauhan ang bag at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Naglaglagan ang magintong kwintas, singsing, at mamahaling relo na pag-ari pala ni Aling Fina. Nanlaki ang mamata ni Aling Fina nang makita ang kanyang maalahas na ninakaw ni Lorna. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng pinuri-puri niya at ipinakmalaki sa lahat ay isa palang magnanakaw na lihim siyang ninanakawan sa mismong araw ng pagdiriwang. Tapos na ang oras. Inihampas ni Lola Magda ang kanyang tungkot sa sahig. Hudyat na ubos na ang pasensya niya. Sabay-sabay na kumilos ang ngatauhan. Walang labis na pananakit ngunit puno ng dahas, kinalatkat nila sina Roberto, Aling Fina, at Lorna patungo sa pintuan sa harapan. Pilit na kumakapit si Roberto sa gilid ng pinto, sumisiga at tinatawag ang pangalan ko, nagmamakaawa para sa huling pagkakataon. Ngunit mas malakas ang mahumahawak sa kanya. Itinulak sila palabas at bumagsak sila sa malamig at basang semento eming balkonahe. Patuloy pa rin sa pagbuhos ang napakalakas na ulan. Hinahagupit ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ay isinara ng napakalakas ang malaking pintuang kahoy sa kanilang mamukha. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ay eksaktong-eksakto sa tunog noong ipagtabuyan ako ni Roberto. Umaling-angaw ang pagpihit ng susing 2 beses mula sa loob. Wala na silang kawala. Sa loob ng bahay, nanatili akong nakaupo. May tumulong luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding ginhawa na nakawala na ako sa matagal na pagkakakulong sa malupit na pamilyang ito. Niyakap ako ni Lola Magda, nagbigay ng init at lakas. Inutusan niya ang mga katulong na linisin ang buong bahay at sunugin ang lahat ng damit at gamit na naiwan ni na Roberto. Ayaw niyang may matirang kahit isang bakas ang taong nanakit sa akin. Sa labas, walang awang binugbok ng ulan si na Roberto. Ang kanilang mamamahaling damit pamparada ay basang-basa na, mabigat at madumi dahil sa putik. Madilim ang kalsada at wala ni isang sasakyan ng kaibigan ni Roberto ang natira upang tumulong. Lahat sila ay tumakas ng malamang bala ng pera ang lalaking ito. Nagsimulang manginig si Aling Fina, nanlalamak at umubo. Sinisi niya ng sinisi si Roberto, sinabing napakabobo nga niyang anak para hindi malaman ang tunay na pagkatao ng aking lola. Dahil sa inis, sinigawan ni Roberto ang kanyang ina na tumahimik. Nandidiri namang tiningnan ni Lorna si Roberto. Sira-sira na ang kanyang nga pampaganda, mukha siyang nakakatakot na payaso. Sinigawan niya si Roberto, tinawag itong walang kwentang lalaki, isang talunan, at isang sinungaling. Akala raw niya ay mayamang toto si Roberto na makapagbibigay sa kanyang magandang buhay,
Iyon pala ay nakikitira lamang ito sa yaman ng asawa. Gumanting ang sigaw si Roberto at tinawag na magnanakaw at mukhang pera si Lorna. Sa gitna ng kanilang pag-away, isang pampasaherong sasakyan ang dumaan sa kalsada. Mabilis na pumara si Lorna. Nang bumukas ang pinto sa likuran, akmang papasok sana si Roberto upang makisabay at makahanap sila ng murang paupahang kwarto. Ngunit tinabik ng malakas ni Lorna ang kamay ang aking dating asawa. Sinabi nitong hindi siya sasakay kasama ang isang pulubi. Mayroon pa palang nakatagong pera si Lorna na hindi nakuha ang nga tauhan. Walang pakundangang pumasok si Lorna sa sasakyan at malakas na isinara ang pinto sa mukha ni Roberto. Pinanot ni Roberto na lumayo ang sasakyan hanggang sa lamunin ito ang dilim at ulan. Naiwan siyang nakatayo doon. Itinapon na parang basura ang mismong babaeng ipinakpalit niya sa akin. Naramdaman niya ang mabilis na ganti ang tadhana. Nilingon niya ang kanyang inang patuloy na nanginginig at umubo sa basang semento. Wala silang pera. Walang bahay, walang sasakyan. Ngayong nasa lansangan na sila sa kalagitnaan ng matinding bagyo, paano makaliligtas ang mag-ina sa gabing ito at saan sila pupulutin kinabukasan? Nagising si Roberto dahil sa matinding sikat ng araw na tumatago sa kanyang mga nakapikit na mata. Hindi siya nakahiga sa malambot niyang kama na may makapal na kumot, kundi sa isang matigas at malamig na sementong upuan sa isang maliit na silungan ng nag-abang ng sasakyan. Masakit ang buong katawan niya. Tila binugbog ang bawat kasukasuan niya, sa lamig ng magdamak. Tumingin siya sa kanyang tabi at nakita ang inang si Aling Fina na nakabaluktot, nanginginig pa rin at walang tigil sa pag-ubo. Sira-sira na ang magagarang damit nila, amoy araw, pawis, at putik. Ang babaeng palaging nangungutya sa mataong mahihirap ay ngayon ay mukhang pulubi sa lansangan. Bumangon si Roberto, kumakalam ang sikmura. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan. Inisip niyang pumunta sa kanyang opisina upang kunin man lang ang kanyang huling sweldo o ang manaiwang pera sa kanyang taguan. Inalalayan niya ang kanyang ina na halos kalat-karin na ang sariling mga paa sa matinding kahinaan. Naglakad sila ng ilang kilometro sa ilalim ng tirik na araw. Pagdating nila sa matayok na gusali kung saan siya dating pinuno, buong yabang pa rin siyang humakbang papasok. Ngunit mabilis siyang hinarang ng gaguardiya. Ang maguardiyang dati ay yumuyuko at bumabati sa kanya ng may paggalang ay ngayon ay walang awang pinaktulakan siya palabas. Ipinakita sa kanya ng pinuno ng gaguardiya ang isang kasulatan na nakapaskil sa pintuan. Nakasaad doon na siya ay tinanggal na sa trabaho dahil sa pagwawaldas at panloloko sa kumpanya. Higit pa rito, nabasa niya na ang lahat ng kanyang mabang account ay pinigil ng korte dahil sa isinampang kaso ng kumpanya ni Lola Magda. Tuluyan ng gumuho ang pag-asa ni Roberto. Wala ni isang kusing na natira sa kanyang pangalan. Wala siyang nagawa kundi ipagbili ang natitirang mamahaling sapatos at ang kanyang relong na puno ng gasgas sa isang maliit na sanglaan sa palengke. Binili lamang ito sa napakababang halaga, ngunit tinanggap na niya upang may pambili ng mainit na sabaw at kanin para sa kanyang ina, at may bayat sa isang napakaliit at madilim na inupahang kwarto sa isang masikip na luban. Ang kwartong iyon ay siksik sa init, amoy ihing daga, at may mga butas ang yero sa bubong. Umiyak nang umiyak si Aling Fina pagkapasok nila. Nandidiri siya sa maruming sahig at sa maipis na gumagapang sa pader, ngunit wala silang pagpipilian. Dito na sila titira ngayon, sa lugar na madalas nilang pandirihan nun. Habang unti-unting nalulukmok sa dusa ang mag-ina, malaking pagbabago naman ang nangyari sa buhay ko. Dinala ako ni Lola Magda sa kanyang tunay na tahanan, isang mansyon na hindi hamak na mas malaki at mas marangya kaysa sa bahay na inagaw sa akin ni Roberto. Pinaliguan ako ng pagmamahal at pag-alaga ng mataong tunay na nagmamalasakit sa akin. Ngunit hindi lang iyon ang plano ng aking lola. Itinuro sa akin ni Lola Magda kung paano patakbuhin ang aming negosyo. Sinabi niyang ang mga luha ay walang magagawa upang baguhin ang tadhana. Kailangan kong maging matapang at matalino upang walang sinuman ang muling apak sa aking pagkatao. Unti-unti, natuto ako. Mula sa isang mahina at sunod-sunurang asawa na laging nakayuko at takot magsalita. Naging isang babaeng may buong tiwala sa sarili. Inayusan ako, pinalitan ang aking malumang damit ng mamaayos at kagalang-galang na kasuotan. Pumasok ako sa kumpanya hindi bilang isang asawa lamang, kundi bilang bagong tagapamahala at tagapagmana ng Kumala Group. Isang hapon, habang naglalakad si Roberto sa mainit na kalsada para mahanap ng mapapasukang trabaho bilang kargador, napadaan siya sa isang maliit na tindahan na may nakabukas na telebisyon. Napako ang kanyang paningin sa balita. Nakita niya ako, nakangiti, matikas na nakatayo, sumasagot sa mga tanong nga mamamahayak, at tinawag na pinakamagaling na bagong pinuno ng kumpanya.
Halos hindi niya ako makilala. Ang babaeng itinapon niya sa ulanan ay nakniningning ngayon tulad ng isang diamante. Kinain siya ng matinding pagsisisi. Nanikip ang kanyang dibdib sa panlulumo. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, naglakas loob siyang pumunta sa gusaling ng aming kumpanya kinabukasan. Gusgusin, payat, at mukhang pulubi ang kanyang hitsura. Nakmakawa siya sa labas, sumisigaw at tinatawag ang pangalan ko nang makita niyang bumaba ako mula sa aking sasakyan. Hinarang siya agad ng mabantay at itinulak sa kalsada hanggang sa sumupsop siya. Tumigil ako sa paglalakad at lumingon. Naktama ang aming nga paningin. Nakita ko ang labis na pagmamakaawa sa kanyang nga mata. Umiyak. Humihinging ng tulong at pangalawang pagkakataon. Ngunit blanko lamang ang aking naging reaksyon. Ibinaling ko ang aking paningin pabalik sa pinto at nagpatuloy sa paglakad papasok sa magarang gusali. Iniwan siyang nakadapa at humahagulgol sa mainit na semento ngang lansangan. Ngunit hindi pa pala tapos ang lahat sa pagitan namin. Kinabukasan, habang nakahiga si Aling Fina sa sahig ng kanilang kwarto dahil sa matinding laknat at walang pambili ng gamot, nakarinig si Roberto ang isang pamilyar at napakatahimik na tuno ang sasakyan na huminto sa tapat ang kanilang madilim na eskinita. Lumabas siya upang tingnan ito. Bumaba ang pamilyar na super na nagpayong sa akin nun, at naglakad palapit kay Roberto bitbit ang isang makapal na brown envelope. Ano kaya ang nilalaman ng sobrang iyon at anong huling dagok ang tatapos sa paghihirap ng mag-ina? Nanginginig ang makamay ni Roberto nang abutin niya ang makapal na kayumangging sobre mula sa aking tupper. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahan akong bumaba mula sa aking sasakyan. Suot ko ang isang formal at kagalang-galang na kasuotan. Maayos ang pagkakatali ng aking buhok. At may dalang kumpiyansa na hindi niya kailanman nakita sa akin noong kami ay nagsasama pa sa isang bubong. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Gusgusin, payat, at punong dumi ang kanyang muha. Ang dati kong biyenan na si Aling Fina ay nakadapa sa sahig ng madilim at mabahong eskinita, umubo ng malakas at halos hindi na makahinga dahil sa sakit. Pinunit ni Roberto ang dulong sobre. Nang makita niya ang mapapeles sa loob, tila gumuho ang natitirang piraso ng kanyang kaluluwa. Iyon ay ang mapormal na kasulatan mula sa hukuman para sa tuluyang pagpapawalang bisa ng aming kasal. Nakasaad doon ang lahat ng kanyang panloloko, pananakit sa aking damdamin, at pagtataksil, kasama ang mamatitibay na ebidensya na hindi niya kailanman matatakasan. Tiningnan niya ako umagos ang malalaking patak ng luha sa kanyang maduduming pisngi. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan ko upang muling humingi ng tawad at magmakaawa. Ngunit mabilis kong itinaas ang aking kamay upang patigilin siya bago pa man siya makapagsalita. Sa isang napakalamig at tuwid na pananalita, sinabi ko sa kanya na pirmahan niya ang mapapel na iyon nang walang anumang pagtutol. Gusto ko nang putulin ang isang sinulit na naunay sa aking bagong buhay at sa madilim kong nakaraan kasama ang isang taong walang utang na loob. Narinig ni Aling Fina ang aking boses. Gamit ang kanyang natitirang lakas, gumapang siya sa maruming sahig palapit sa aking mga sapatos. Umiyak siyang nakmakaawa, sinabing huwag ko raw hiwalayan ang kanyang anak at huwag ko silang itapon sa ganitong kahirapan. Nangako siyang magbabago na siya, na handa siyang maging alila, tagapagluto, at tagalinis ng aming bahay may balik lamang sila sa dating karangyaan. Tiningnan ko ang matandang babay. May kaunting hangin ng awa na dumaan sa aking puso nang makita ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Ngunit mabilis itong napawi nang maalala ko kung paano niya ako ipagtabuyan ng walang pakundangan sa kasagsagan ng malakas na bagyo. Kumuha ako ang isang maliit na puting sobre mula sa aking bag at ipinatong ito sa isang sira-sirang silyang kahoy sa kanilang harapan. Tiningnan nila ang sobre nang may matinding pananabik, nanlalaki ang mamata, umaasang malaking halaga iyon upang may bangon ang kanilang gumuhong buhay. Ngunit ang mga sumunod kong salita ay tuluyang sumampal sa kanilang natitirang dignidad at pagkatao. Sinabi ko na ang laman niyan ay hindi balato, hindi tulong mula sa isang nagmamahal na asawa, at lalong hindi katas ang pagmamalasakit. Iyon ay limos. Limos mula sa aking bulsa upang may pambili ng gamot ang kanyang ina at may makain sila sa loob ng 2 o 3 araw. Pagkatapos maubos niyan, wala na silang matatanggap mula sa akin kahit isang kusing. Tinalikuran ko sila at tahimik na bumalik sa loob ng sasakyan. Iniwan silang nakalukmok at umiyak ng mapait habang pinapanot kaming lumayo. Lumipas ang ilang buwan. Naging mabilis at pabor sa akin ang naging desisyon ng hukuman. Dahil sa dami at bigat nga ebidensya ang kanyang pagmamalabis at panlilinlang, tuluyang napawalang bisa ang aming sumpaan. Wala siyang nakuhang kahit anong yaman o salapi dahil napatunayan ng mga investigador na wala siyang naambag sa lahat ng ari-ariang tinamasa namin nun.
Ang lahat ng karangyaang iyon ay nagmula lamang sa pawis ng aking lola. Isang hapon, bumuhos na naman ang isang napakalakas na ulan sa buong Maynila. Kasing lakas ng ulan noong gabing ipagtabuyan nila ako. Galing kami ni Lola Magda sa isang mahalagang pagpupulong at nakasakay sa aming tahimik at komportableng sasakyan. Dahil sa matinding pagsisikip ng daloy na trapiko, napilitang huminto ang aming super sa gilid ng kalsada. Sa silong ng isang nakasarang tindahan na pinapasok ng talsik ng ulan, nahagip ng aking paningin ang dalawang pamilyar na figura. Si Roberto at si Aling Fina. Nabalitaan kong pinalayas na sila sa inupahan nilang masikip na kwarto dahil naubos na ang limos na ibinigay ko at wala na silang pambayat. Nakaupo sila sa malamig at basang semento, nanginginig, at nakabalot lamang sa isang manipis na lumang plastik upang maibsan ang lamig. Yakap-yakap ni Roberto ang kanyang ina na tila nawawalan ng malay at butot balat na lamang. Napatingin si Roberto sa aming sasakyan nang tumapat ito sa kanila. Napakalinaw nga salamin nito. Kitang-kita niya kami sa loop na parang isang panaginip na hindi niya kailanman maabot. Nakatinginan kami ng ilang segundo. Nakita niya akong nakaupo sa malambot na upuan, may hawak na mainit na inumin, at masayang nakikipagkwentuhan sa aking lola. Napakaliwanag aking muha, puno ang pag-asa, lakas, at kapayapaan. Sa kabilang banda, siya ay nakasatlak sa putik, namamalimos, at namamatay sa gutom. Naramdaman ko na iyon na ang pinakamabigat na parusa sa kanya. Ang makita ng harap-harapan na ang babaeng itinapon niya na parang basura ay nasa rurok ngayon ng kaligayahan at tagumpay, habang siya ay unti-unting inubos ng sarili niyang kasakiman. Ibinaba ko ang aking paningin at hindi na ako lumingon pa sa kanya hanggang sa umandar ng muli ang aming sasakyan at tuluyan na kaming lumayo sa madilim na kalsadang iyon. Natapos na ang aking kalbaryo at nagsimula na ang bago at masaganang yugto ng aking buhay. Ngunit habang tahimik kong pinapanot ang pakpatak ng ulan mula sa bintana ng aking sasakyan, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa malalim na bahagi ng aking isipan. Ang lahat ba ang ginawa naming pagbawi at pagpapamuha sa kanila ang kanilang nakasalanan ay sapat na upang mabayaran ang labis na sakit at luhang idinulot nila sa aking puso? O mayroon pa kayang mas malupit at nakakikilabot na huling singil ang tadhana sa mga taong hindi marunong makuntento at magmahal ng tapat?